Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Salamat sa ating pong Panginoon, sa ating mga memory verses. Salamat po sa Diyos, sa ating din pong mga testimonies. Salamat sa Diyos sa lahat ng ating pong mga inawit. So everything sa simula ng ating prayer meeting ay tunay na ating pong inaalay sa Panginoon. So we ascribe all of those sa Diyos, and especially sa pagkakataong ito na ang Diyos naman po ang mangungusap sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. So tunay na ito po isang malaking biyaya para po sa atin. Amen? Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Tunay na every time na tayo po ay nagsasama-sama para po sa ating gawain, Wednesday or Sunday, Bible study, talagang pagpapala po ito ng Panginoon sa atin. Ano po? So walang kumbaga wala po sa bokabularyo natin when it comes to hearing the Word of God yung salitang paulit-ulit or yung nakakasawa. Laging may bago ang kapahayagan po ng Diyos sa atin. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Okay, ngayon po mga kapatid ay dadako na tayo sa ating exhortation, and ito po ang huling part po natin or installment po natin about the stages of spiritual growth o yung paglagong espiritual na nangyayari po sa atin mga Kristiyano. So samahan niyo po akong muli sa aklat ng unang Juan or 1 John chapter 2 verses 12 to 14. At babasahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin sa Panginoon. 1 John chapter 2 verses 12 to 14 or unang Juan kabanata 2 talata 12 hanggang 14. Okay. Basahin ko po. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Purihin pong Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po Diyos sa pagkakataong kami ay makapakinig muli ng inyong pong banal na salita. Na ito po ang aming kalakasan, na ito po ang aming kaliwanagan o Diyos, kung saan po kami dapat tutungo o tatahak sa aming paglakad bilang inyong pong mga anak upang umunlad at lumago sa aming pong espiritual na buhay. Tunay po na ito po ang ilaw sa amin o Diyos, tanglaw na kailangan po namin sa aming lalakaran. At ito po ang inyong salita na higit pang matamis kumpara sa pulot-pukyutan. Kaya salamat po Panginoon at dalangin po namin o Diyos ang inyong pong pagpapala at ang inyong pong pangunguna sa inyong pong paghahayag. Patuloy po na ito po ay mag-convict sa amin po mga kasalanan. At sa lahat po ng aming gagawin, wala po kaming ibang prioritize kundi kung ano po ang magbibigay lugod sa iyo at hindi kung ano po ang nais lamang po namin, Panginoon. Ang amin pong mga kagustuhan ay sa pamamagitan ng inyong pong salita ay amin pong itama patungo sa inyong pong nais, Panginoon. At ang inyong pong tagapagsalita ay itago niyo pong gamiting instrumento o Diyos. Itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan. At ikaw po lamang ang maitaas sa bawat salitang mapapakinggan po namin sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. So again, ang ating topic is about spiritual growth. So this is natural sa buhay po ng isang Kristiyano. Nangyayari po normally sa buhay ng isang Kristiyano. But pakatandaan po natin, mahalaga din po na tayo po ay na nakikiisa sa atin pong paglagong espiritual. Hindi ho mangyayari yung ating inaasam na paglagong espiritual kung tayo mo mismo hindi nag-i-initiate na magpaturo sa atin pong Panginoon, magpaturo sa Kanya pong salita. So, naalala ko po yung acrostic ni Pastor Ariel doon sa discipleship, yung FAT or FAT. So, hindi ho siya fat na mataba, meron po yung ibig sabihin, which means faithful, and then A, meaning available, and then letter T, which means teachable. So, kung tayo po ay umunlad na sa pagiging tapat,
Kung tayo po ay umunlad na sa ating availability at umunlad na rin tayo sa ating pagiging teachable. So ito po ang isa sa mga mahalagang makita po natin sa ating sarili kung totoo ba na tayo ay umuunlad na rin sa ating pong spiritual na buhay. Kaya mga kapatid, bilang bahagi po ng ating exhortation, makikita po natin ang iba't ibang stages or iba't ibang level ng ating pong spiritual na maturity or spiritual na paglago. So, meron po tayong unang dalawa na pinag-aralan po last time. So, the first is spiritual child. So, mula po sa verse 12, makikita po natin, ang sabi po dito ni Apostle John is little children, which means ito po ay para sa lahat ng mga Kristiyano. So, it applies to every Christian. Siya man ay child in the faith, or siya man ay bata pa sa pananampalataya, siya man ay young man, or siya man ay father, sa spiritual na bahagi, subalit ito po ay applied sa lahat dito po sa verse 12 because sabi dyan, your sins are forgiven for His name's sake. So, ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na para sa kapurihan ng Diyos, for the glory of God. And also, makikita din po natin dito po sa ating first point, yung katotohanan about being a spiritual child o ang pagiging bata sa ating pananampalataya. So mula sa pagiging bata, makikita po natin ang necessity na siya po ay manatiling nasa presensya ng ating Panginoon, siya ay manatiling nakikiisa sa ministeryo ng Panginoon. Kaya dito makikita natin yung subpoint, they know the Father, nang ibig sabihin ay merong saving relationship kahit isang bata pa lamang sa pananampalataya. Kahit hindi pa siya ganap na mature sa pananampalataya, but when it comes to salvation, meron siyang kaligtasan. So that is what it means. Ano ho, yung salitang know. Dito po sa verse 14 or 13, sabi dito, I write to you children because you know the Father. So ang ibig sabihin ng know po dito is meron siyang relasyon, which is an intimate relationship sa kanyang Ama o sa Diyos. So, ito yung sinabi sa Romans 8:16 na kung tayo may espiritu ng pagkukupkop, pwede na natin siyang tawaging Ama. We may call Him Abba, Father. Nang ibig sabihin, a term of endearment. So, meron kang intimate relationship sa iyong Ama o sa iyong Diyos. So, wala nang estrangement na namamagitan because nangyari yung tinatawag po nating adoption as well as yung reconciliation. Na nawala po yung enmity sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya sabi dito, wala nang tinatawag nating condemnation sa sino mang na kay Kristo. Di ba? Kaya dito makikita natin that kahit bata sa pananampalataya or immature sa pananampalataya, pero pagdating sa salvation, merong kaligtasan. So they know the Father, but yet they are babes in Christ. So sila ay bata pa sa Panginoon. Ibig sabihin, kailangan pa nila ng nurture from mula sa mas nakatatanda. Pinakamaganda ho or pinaka-importante ho is salita ng Panginoon, di ba? Para siya ay umunlad, lumaki sa kanyang katawang espiritual. So ito po yung ating message po sa every Sunday. And dito din po natin makikita na sila yung mga bata sa Panginoon, so nandun yung vulnerability na siya po ay matangay ng maling aral o ng anumang mga deceptions o pandaraya ng kaaway. Kaya isa ho sa role ng church ay sila po ay pakainin. Hindi lamang ng mga practical na bahagi o practical na katotohanan, but even yung tinatawag po nating theology or doctrines. So upang sila'y tumibay sa kanilang katawan bilang isang Kristiyano. Di po ba? So ganun po ang importansya ng ating pag-aaral sa ating Sunday School at maging sa iba pa nating mga gawain. So umunlad ho tayo sa ating kaalaman, sa ating kaligtasan, sa ating kaalaman sa Panginoon, sa ating kaalaman when it comes sa ating sarili bilang isang Kristiyano, ano tayo dati, ano tayo ngayon, ano tayo sa darating. Okay? So that is the sub-points about spiritual child. So saving relationship and
nandun yung tinatawag nating necessity for guidance and discipline. Sa isang bata pa sa espiritu, kinakailangan siya ituruan, kinakailangan siya ay i-admonish sa mga bagay na hindi na dapat mangyari pa o ipagpatuloy niya sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Okay? At yan po ang role ng church. Okay? And next, sa atin pong pangalawa is spiritual young men. So, isa namang youth or kabataan sa espiritu. At makikita po natin in verse 13 pa rin, I am writing to you young men because you have overcome the evil one. And also in verse 14, I write to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. So, the two sub-points na makikita po natin is first, his advancement by the word of God. Because the word of God abides. Ano po? Nananatili sa kanyang puso, iniingatan niya sa kanyang puso ang salita ng Diyos upang hindi siya mapariwara, upang hindi siya mapalayo sa Panginoon. So ito po yung makikita ho natin. First, his advancement by the word of God. That's why sa pagtagal ho natin bilang Kristiyano, hindi na lagi tayong John 3:16, hindi na tayo laging yung mga verses na commonly naririnig natin sa ating memory verses na madaling sauluhin, but we try na sauluhin at iponder po sa buhay natin ang ibang bahagi ng Biblia na talagang masasabi nating kapangyarihan ho ng Panginoon. Ano po? So first is his advancement by the word. So obeying. Ang pagsunod po natin sa salita, kung kaya't nananatili sa salita ng Panginoon. Amen? So dahil po tayo ay nasa iglesia, dahil tayo po ay nananatiling dumadalo sa gawain, it's because of our obedience. So this is one of the results ng ating pong pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung ating regular na pagpunta ho sa gawain, yung ating regular po na pagbabasa po ng salita at pananalangin. And his application, that's why you have overcome the evil one. Not only obeying but also overcoming. Obeying the word and overcoming evil. So ito po ang isa pa sa katangian ng isang young man spiritually. So hindi lang siya advanced when it comes to obedience and abiding sa salita. Nasabi yan, he overcomes the evil one. He overcomes the evil one. So that is the application. Standing firm sa pananampalataya. Okay? Kaya ngayon mga kapatid, bilang isang mananampalataya, gaano na tayo kalayo sa ating itinakbo sa ating spiritual na buhay? Masasabi ba natin we are capable to defend the word? May masasabi na ba natin kaya na nating tumandig at ipagtanggol ang katotohanan ni Kristo? At lalo nating ipagtanggol ang katotohanan ni Kristo sa ating sarili. Sapagkat most of the time, ang tinatarget po sa atin ay yung ating sarili. Kung kaya't hindi tayo makatuloy, hindi tayo maka-proceed sa mas mature na level ng ating spiritual na buhay. Sapagkat most of the time, sarili natin ang nagiging balakid. Marami pa tayong mga iniisip, marami pa tayong mga dinadala sa ating buhay na ayaw nating bitawan sa halip na bitawan natin at ang ating isipin lamang ay sumunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nakasalalay po sa atin ang bilis o ang bagal ng ating pag-unlad sa Espiritu. Okay? So now, can you determine right now what level of spiritual growth you are in? Are you still a child? Or a spiritual child? Or a spiritual young man? So, bagamat ligtas, pero hindi pa ganap na malago sa pananampalataya. Then, the Bible says, you're still a spiritual child. Okay? O kaya, sabi dito, you are capable of standing up in the truth, preaching and defending the truth, and abiding in the Word. So, sinasabi po ng Biblia, you are now a spiritual young man.
So humakbang na tayo sa ating pananampalataya. Mabuting alamin, it is good to know that as time goes on, we can say that our spiritual growth is in progress. Merong pag-unlad, may pag-usad ang ating spiritual na buhay. At lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon sa atin. It is good to know that. But it is better to know, to reach the level of spiritual growth wherein a believer knows God, not only on a surface level, not only that he knows God sa aspeto ng academic level, but he knows God intimately. He knows God experientially. He knows God intuitively. So talagang nandun yung kanyang desire na mas kilalanin niya ang Diyos na nagligtas sa kanya. Hindi siya humihinto sa kanyang pagnanais na makilala pa niya ang Panginoon. Hindi yung parang merong certain sabi nga, hanggang dito lang. Kasi hanggang dito lang ang kaya ko. No. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan upang makilala siya, malaman natin, comprehensive. Sabi nga, ang salita ng Panginoon, mas maintindihan natin siya ng comprehensive. Okay? So yan po ay biyaya po ng Panginoon sa atin. That's why, sa pangatlo ho natin, sa ating third point, makikita ho natin, spiritual father. So, ano po ang significance or ano po ang ibig sabihin ng pagiging isang ama o pagiging isang nakatatanda sa espiritu? Mula sa pagiging young man, so ngayon po ay pupunta na po tayo sa isang ama o sa isang parent sa pananampalataya. So verses 13 and 14, so 13a and 14a, makikita po natin, I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. So dalawang beses po binanggit ang salitang you know Him who is from the beginning. So ano naman ang ibig sabihin nung know dito po sa dito po sa text na ito? At bakit sinabi po dito ni Apostle John, you know Him who is from the beginning? So ito po yung ating titingnan ngayong gabi. So first, as our first subpoint is his acquaintance with God. So ano po ang ibig sabihin ng salitang know dito po sa talata? So ating pong titingnan sa original at ang ibig sabihin po nito is an experiential knowledge. So this is the word ginosko. Pag sinabi po natin know Him, pertaining po doon sa mga ama. Dito po sa talata, sabi dito, I write to you, fathers, or I am writing to you, fathers, because you know Him. So, ang ibig sabihin po ng knowing po dito is mas malalim, mas personal, mas intimate, experiential, face-to-face. Kaya yung salitang acquaintance. Okay? Ito po yung ating subpoint. Ano po? His acquaintance with God. So, fathers are the ones who are responsible for taking care of their children even in the faith. Kaya po, pagdating sa church, meron po tayong iba-ibang stages of spiritual growth, and these spiritual fathers should be the ones who are responsible upang paalalahanan po ang mga bata pa sa pananampalataya. O even the younger ones or the young men in the faith. So, wala pong church na puro spiritual child. Ano po? Otherwise, hindi po ito church ng ating Panginoon. Because ang totoong church po ay hindi umaring walang mature. Kasi ito po yung hinihingi ng Bible. Ano po? Ito po yung requirement po ng Bible. Faithful. Okay? When it comes to dun sa delegation, sa mga tapat, sa mga magde-delegate ng workers, for example, sa mga tapat. So ano pong description? Tapat na mga lingkod niya. Hindi ho basta tao lamang na magaling magsalita, kundi mga tapat.
mature sa pananampalataya. So makikita po natin his acquaintance with God first. So, our key text here is Philippians chapter 3 verse 10. So ano po ang makikita po natin dito sa Philippians? Bagamat familiar na po tayo sa talatang ito, ano po ang sabi po ni Apostle Paul dito po sa verse? Philippians chapter 3 verse 10, ano po ang sabi niya? That I may know Him. That I may know Him. Although Paul knew Christ, he is already saved. It doesn't mean na sinabi niya din that I may know Him, hindi pa niya kilala si Kristo. Kilala niya si Kristo, pero gusto pa niyang tumaas yung antas ng kanyang pagkakilala kay Kristo. Hindi naman aabot doon sa puntong kung paano siya nakikilala ni Kristo. Hindi natin kaya yon. Ano po? Pero being a person na iniligtas ng Panginoon, gusto niyang mag-level up yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Gusto niyang mag-mature sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito bang ating minimithi bilang mananampalataya? Mas makilala pa natin ang Panginoon. Kahit matagal na tayo sa church na uma-attend at matagal na nating sigurado ang ating kaligtasan, but still, we long na mas makilala pa natin siya. So that I may know Him. That is the person and the power of His resurrection, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay? Siya mismo. Siya'y binuhay ng Panginoon. Mula sa pagiging patay sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ito ho ang naging dahilan kung kaya't siya'y binuhay din ng Panginoon at tayo din ay binuhay ng Panginoon. Amen? Amen. The power of His resurrection. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. That is the power of God. Ito'y mula sa langit. Ito'y mula sa Diyos. And may share His sufferings. Makahati sa kanyang mga paghihirap. Kaya ang paghihirap sa buhay ng isang Kristiyano ay tinuturing niyang isang pagpapala. Hindi sumpa. Okay? Kung mangyayari man sa atin yung mga aberya, no? So, pinagdaanan po namin last week. Dami po namin pinagdaan ng aberya ho dito sa church. Kuryente, tubig, tapos ay yung ating pang-map, yung bang lampaso ay nasira. So, ibig sabihin talagang through that, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mag-respond dito sa mga pangyayaring ito. Yan ang totoong condition ho ng ating spiritual na growth o ng ating spiritual maturity. Ano? So, it's normal ho na ma-stress ho tayo kasi nandun yung ating yung kumbaga kahinaan ng ating katawan. Pero when it comes sa ating perspective kung paano po natin yayakapit titingnan ang mga bagay-bagay, hindi ho po pwede na tayo ho ay katulad ng isang hindi mananampalataya. Kung paano niya tanggapin o paano siya mag-react doon sa mga pangyayari. Talagang hindi ho biro din po yung aberyang yun kasi may one time po na natutulog na po kami, 12 midnight. So bigla pong nawala. Si Miguel po biglang sumigaw, "Walang kuryente!" Sumigaw po siya. Nang sinigaw niya, "Walang internet." Tapos nung isang linggo, walang kuryente. So talagang doon po natin makikita kung paano po mag-react ang isang tao sa mga ganong difficulties or troubles sa buhay. Pero bilang isang mature na Kristiyano, of course, hindi na ho dapat. So, that I may know Him and the power of His resurrection, may share His sufferings. So, these sufferings, hindi po ito yung katulad ng mga aberya pong binanggit natin, but yung sufferings na ito is sufferings for the sake of Christ. These are sufferings as you defend
the name of Christ. Habang ipinagtatanggol mo ang pangalan ni Kristo at ikaw ay nililibak ng mga taong sinisiran mo, then you are, sabi nga, kasama dito, you share the sufferings of Christ. And you are blessed. Amen? If you share the sufferings of Christ, you are blessed. One of the Beatitudes, blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness. Yan po makikita natin, mga kapatid. Ano po? And becoming like Him in His death. Ang maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Paano ba namatay si Kristo? Siya'y namatay sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang Ama. At walang ni isang salitang lumabas sa bibig niya against sa kalooban ng Ama. Wala hong ni isang word na lumabas sa kanyang bibig na nagsisilbing panlilibak o revenge doon sa mga tao na hindi naniwala sa kanya. So ito po yun, mga kapatid. If you are acquainted with God, longing to know Him, the power of His resurrection, to share with His sufferings, to become like Him in His death, yan ang kung paano ho natin tanggapin ang mga sitwasyon po na nangyayari sa atin sa buhay na ito bilang Kristiyano. Kaya experiential knowledge. Gaano mo na kakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok? Gaano mo na kakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga krisis? Sa pananalapi, krisis sa ating pamilya, relationship sa ating pamilya, relationship sa ating trabaho. Gaano na natin nakilala ang Diyos? Hence, this knowledge is not intellectual, but intimate and experiential. So, he continually serves the Philippian believers accordingly. So, bilang isang halimbawa din upang pangunahan at gabayan po ang mga mananampalataya sa Filipos, kaya ito po ang statement na binitawan po ni Apostol Paul, that I may know Him, that I may know Christ. Yan pong indikasyon na siya ay isang malagong Kristiyano. Ang kanyang kagustuhang mapalapit at mas makilala pa niya ang Panginoon, bagamat siya ay nahihirapan, bagamat siya ay nagtitiis sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Kaya nagtitiis man tayo, mga kapatid, yan ay advantage na may tuturing para mas makilala pa natin ang Panginoon. Hindi ho nangyayari ang mga bagay na yan para ang maging filosofiya natin lalayo sa Panginoon. Kaya naalala ko po yung isang slogan ng youth camp, matagal na po yun, lalago, hindi lalayo. Lalago, hindi lalayo. Okay? So that is the first, his acquaintance with God. Next, ang ating panghuli po is his apprehension. His apprehension of God's character. So, you know Him, again, you know Him who is from the beginning. So, hindi lang yung kanyang pagiging malapit sa Diyos, kundi ang sabi dyan, his apprehension, yung kanyang pagkaunawa, understanding of the character of God. Nakikita po natin, you know Him. Spiritual fathers, you know Him who is from the beginning. Not simply you know Him, which means saving relationship, but you know Him who is from the beginning. You know that He is holy. You know that He is faithful. You know that He is merciful. You know that He is loving kindness. That's why the most mature saints have come to know comprehensively and richly the character of God through troubles or trials. Sang-ayon po ba tayo, mga kapatid?
ang pinakamalago, ang sabi dito, ang pinakamalagong mga pinapaging banal have come to know comprehensively and richly the character of God through troubles or trials. And one of the best examples here is Job. He questioned God. Ano po? Maraming beses ho niyang tinanong ang Panginoon. At siya ho ay puzzled kung ano ba talaga ang purpose ng Panginoon. Kaya binigyan siya ng malubhang karamdaman, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian. And ni isang salita ay walang narinig siya mula sa Panginoon. Kaya malaking tanong sa kanya, Lord, anong kalooban niyo po dito? Anong plano niyo po sa akin? Bakit ganito? Bagamat siya ay matuwid na tao, which means hindi ho siya sumusuway sa Panginoon. Namumuhay siya sa pananampalataya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sino ka? Diba? From Job 38. Naalala po ba natin itong aklat ho ni Job? Okay? Nung sumagot na ang Panginoon sa kanya, bilang tugon sa lahat ng kanyang mga tanong, ano po sabi ng Panginoon? Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Dress for action like a man. I will question you and you make it known to me. Who is this? Sino ang nagtakda ng hangganan ng lupa at ng tubig? Sino ang nagtakda ng hangganan ng himpapawid at ng kalawakan? Sino ang nagpapatupad ng hangganan ng buhay ng tao? Sino ang may karunungan sa lahat ng bagay? Sino ang may karunungan sa lahat ng mangyayari sa hinaharap? Di po ba? At matapos pong sagutin ng Panginoon ang lahat at sansalain ho siya ng Diyos, ano pong naging tugon niya in chapter 42 verse 2? I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand. So, inulit po ni Job yung unang sinabi ng Panginoon, but bilang application sa kanyang sarili, na hindi siya naging tama sa kanyang naging reaksyon sa problema na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ano po sabi? Therefore, I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear and I will speak, I will question you, and you make it known to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. At ano pong ginawa niya? Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Have you repented of your wrong reactions sa sitwasyon po natin? Tayo ba'y humingi na ng tawad sa Panginoon? Panginoon, ako po ay humihingi ng tawad kasi mali po ang naging tugon ko sa mga pangyayari. Then you are growing. Pero kung matigas pa rin ang puso natin and we act like tayo pang mas nakakaalam ng tama kumpara sa Diyos, hindi ho yan ang kalooban ng Diyos sa atin. When you're on the onslaught of troubles, what did you see? Much greater. Ano po ang mas nakikita natin na malaki kapag tayo ho ay binabayo ng mga pagsubok? Ang pagsubok o ang Diyos na nagkukontrol ng lahat? Kung ang tingin natin sa pagsubok ay kasinlaki ng puno ng mangga, gaano dapat natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos? Bilang siya nagkokontrol ng lahat ng abot ng ating nakikita. So, kumusta ho ang ating response, mga kapatid?
Ano ang mas nakikita nating malaki? At ano ang nakikita nating maliit? Baka ang ating pananampalataya ay kasindiit lamang ng buto ng mangga. Sa halip na ang ating tingnan ay ang Diyos na higit pang malaki kaysa sa puno ng mangga. Remember your salvation. Romans chapter 5. Anong laki ng pagpapala ng Diyos, anong laki ng biyaya ng Panginoon, because it said, where sin abounds, grace abounds all the more. The abundance of God's blessings, the abundance of God's grace, baka nakakalimutan na po natin. Kaya maliit na lang ang tingin natin sa Panginoon at malaki ang tingin natin sa pagsubok. Kaya ang reaksyon natin, mali. Kaya apprehension of the character of God. Ponder the character qualities of God, and that indicates your spiritual maturity. Kung gaano mo na nakikilala ang Diyos bilang Diyos ng kapayapaan, bilang Diyos na maawain, bilang Diyos na mabuti, bilang Diyos which is a loving kindness of God, His covenant loyalty, ang katotohanan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang hustisya ng Panginoon. That's why His apprehension of the character of God. So do you want to know God more deeply, brothers and sisters? Do you want to know God more deeply? Gusto mo bang mas lumalim pa sa iyong pagkakilala sa Diyos? O satisfied na tayo ngayon sa ating pagkakilala sa Diyos? Nakakatakot pag ganyan ang ating kaisipan. Para bang wala na tayong hihilingin pa na hindi ko na kailangan ng prayer meeting. Hindi ko na kailangan ng worship, Bible study. That's the most, sabi nga, fearful thing na mangyari po sa atin. Na parang, hindi ko na kailangan pa na mas lumalim pa sa aking pagkakilala sa Diyos. Kilala ko na siya. But yung knowledge ko dito is experiential. Okay? Mas malalim na pagkakilala, mas malalim na magkaunawa sa katangian ng Panginoon. Kaya, again, do you want to know God more deeply? Amen. Get ready. Maghanda tayo. Kung gusto mo bang makilala ang Diyos mas malalim, maghanda ka. Para tayong susuong sa isang karagatan. Na ang pag-asa lang ho natin ay biyaya ng Panginoon. Hindi ho natin kayang lumangoy, hindi natin kayang magtagal sa ibabaw ng tubig hanggat hindi ho natin tingnan ang Panginoon at pagtiwalaan siya sa kabila nito. Okay? So that is the last spiritual father. His acquaintance and apprehension. Kaya mga kapatid, gaano na natin kakilala ang Diyos sa kanyang katangian at gaano na kalapit ang ating sarili sa Panginoon. That indicates your spiritual maturity. Okay? And for our conclusion, brothers and sisters, continue to grow in the faith. Magpatuloy tayo sa paglago. Hindi tayo magpatuloy sa paglayo sa pananampalataya. Lagi tayong dumako sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong lumapit sa salita ng Panginoon. Lagi tayong magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Just as 2 Peter 3:18, yung memory verse ko po kanina, sabi po doon, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the faith. Not go away from the faith. Kaya lumago po ang bawat isa, biyaya po ng Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, again,
as our objective dito po sa ating exhortation to determine which stage of spiritually we're now in. I pray na tayo po ay nandun na sa area na mas nakikilala na natin ang Panginoon ng personal. At experientially, kilala na natin ang Panginoong ating pinaglilingkuran. Hindi lang basta kilala natin ang Diyos academically, theologically, but experientially, practically, sa ating pursuit ng pamumuhay bilang isang niligtas ng Diyos. Nagpapatuloy tayo sa ating paglago na makilala ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan na inyo pong ibinigay sa amin regarding our spiritual growth, na kami po ay hindi tumigil sa aming pagnanais na sumunod pa sa iyo at patuloy ka naming makilala sa amin pong paglakad sa pananampalataya. Sa tulong at biyaya po ninyo sa pamamagitan ng inyong pong salita at ng inyong pong kapangyarihan, ng inyong pong patnubay, ng Santong Espiritu, kami po ay mas maging mature, Panginoon, sa aming buhay na ito. Na hindi kami manatiling bata at manatiling immature sa buhay bilang isang Kristiyano. Sapagkat ito po ay bagay na iyo pong minimithi na mangyari sa bawat isa. And you purpose it all, Panginoon, para sa iyo pong kaluwalhatian. Salamat pong muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.